Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin etong si Maleta Boy na kung saan ay wanted na mga kababayan. Ito hong si Saldico matapos ho ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang video dyan ho sa kanyang FB account o social media account na kung saan may nalabas na hong warrant of arrest sa iba't ibang individual. 17 ho yan, kasama ho si dating Representative Saldico. Na kung saan mga kababayan pinagtatawanan ho ng mga DD shit. Kasama na rin ho itong miyembro ho ng DD shit na si Jason Sa, na kung saan sabi ho nila ay bakit daw nagpunta pa itong mga otoridad, NBI or PNP dyan ho sa iba't ibang bahay or condo unit ho ni Saldico. Alam naman daw ho ng gobyerno natin or ng buong sambayan ng Pilipino na kung saan itong si Saldico ay wala sa Pilipinas. Ay nasa ibang bansa daw. Bakit isi-serve pa raw ang warrant? Katunayan mga kababayan, ito hong si Jason Sa ay nag-post sa kanyang FB account. Basahin natin. Nasa abroad at naka-bulletin yung suspect. Nag-serve pa rin ng warrant sa kondo na kandado. Galawang adik lang, sabi niya. Ngayon, mga kababayan, kung pakikinggan ho, kung mababasa ho ito ng mga DD shit, alam niyo naman yung mga utak ng mga follower ho nila, mga DD shit, mga tanga nga, mga bobo nga Mga maikitid nga ho ang utak Kung ano lang ho ang marinig, kung ano ho lang ang ihain ng mga paliwanag puso ng kanilang mga sinusubaybayan na alagad ni Digong, tanggap lang ho sila ng tanggap. Ngayon mga kababayan, kung ang utak mo mahina, malambot, at walang laman, puro hangin, mapapaisip kayo, bakit nga naman isi-serve pa ng NBI or ng PNP ang warrant ni Saldico sa kanyang iba't ibang bahay or kondo? Ultimo sila, alam naman nilang nasa ibang bansa. Sino madadatnan nila dyan? Diba? Mapapaisip ka Pero, kung gagamitan mo ng isip, bakit nga naman gagawin ng pulis yan? Tsaka NBI na yun, lolokohin nila sarili nila. Basahin ho natin ito mga kababayan. Bigong iserve ang warrant of arrest kay Saldico. Ayan Tinangkang iserve ng mga tauhan ng Southern Police District at Taguig City Police ang warrant of arrest laban kay Saldico sa Horizon Homes, Shangri-La Bonifacio, Global City ngayong Sabado, November 22. Bandang alas 11 ng umaga, nagtungo ang mga operatiba ng Taguig CPS warrant and subpoena section at substation 1 sa nakatalagang tirahan ni Saldico. Ngunit kinumpirmahan ng duty manager at security manager ng gusali nang wala ang akusado at mahigit isang buwan nang nakaselyo at hindi tinitiran ang naturang unit. So, ako naniniwala ako, expect na ng pulis ito, ganito mga maririnig nila doon ho sa mga security personnel ho ng condo unit ni Saldico. Pero bakit kinakailangan nilang i-dokumentaryo ito? Bakit kinakailangan nilang itanong ito kahit alam na nila ang isasagot ng mga security? Wala doon. Bakit kaya? Bakit kaya kinakailangan? At bakit kinakailangan magpunta pa ang mga PNP personnel, mga ating mga kapulisan, sa condo unit ni Saldico, na alam naman nilang talagang wala naman si Saldico doon. Bakit kaya? Ako dito maliliwanagan na ho ang utak. Ng mga DD shit, pati ho itong si Jason Sa. Bagay, tura pa lang ni Jason Sa. Tura pa lang ni Jason Sa, alam niyo naman ito si Jason Sa, mga kababayan, wala na ito. Parang
Parang simpleng vlogger na lang ho ito na 1,000 ang subscriber niya. Oo, binaba niya na ho ang kanyang sarili, mga kababayan. Oo, pakinggan natin to, mga kababayan. Dito no, maliliwanagan kayo. Ha? Pakinggan natin. O, bakit nga ba pinuntahan ang kondo ni Saldico? O, bakit pinuntahan ng mga pulis ang kondo ni Saldico kahit nasa ibang bansa ito? O, ito, maliliwanagan na kayo, ha? Pakinggan natin, mga kababayan. Irene Joan Aguila, political analyst at professor po ng College of Law ng University of Batangas at professor din po sa Ateneo de Manila University Gokong Wei School of Management. Attorney, welcome back. Good morning. Welcome back po, Attorney. Good morning. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood. Salamat po. Opo, ma'am, simulan ko lang doon kasi nung Biyernes ang Malacanang parang hindi nila isinapubliko yung pangalan noong mga kasama po ni Ginoong Zaldico na ipinaaresto dahil baka raw po makompromise o baka makapagtago o makatakas. Meron bang meron din bang legal basis yung ganong move ng palasyo na wag na lang isapubliko yung mga pangalan despite na meron namang order from Sandigan Bayan? Well, I think making it public naman does not mean hindi mo enforce yung warrant, diba? So, siguro kasi nga ayaw ma-preempt, ayaw magtago, ayaw mag-underground. Sa tingin ko, lehitimo naman yon. Once masubukan ma-serve yung warrant, diba? At least, subukan na hindi sila umalis muna ng mga bahay nila kasi meron yung impression, diba, na wala na dito si Congressman Zaldico. So, siguro, ina-avert lang, piniprevent lang na gano'n ang mangyari. Meron namang basta na wag mo nang ilabas yung mga pangalan kasi like any legitimate operation na ganyan, ayaw mo namang ma-preempt yun, diba? Anyway, pag nandun naman yung taong ia-aresto, meron siyang karapatan para tignan yung warrant, para makita ko ano talaga yung laman ng warrant at malaman kung siya talaga yung tinutukoy sa warrant. Opo, and this time, attorney, sinimulan na nga po ng mga polis yung paghahanap po kay dating Congressman Zaldico and the others. Siguro po sa ating mga observers from the outside, ano po siguro ang critical at mahalaga pong dapat nating tutukan ngayon na ini-enforce na po itong warrant? Kasi ito po yung matagal na hinintay ng ating mga kababayan, yung simulan na ang pag-aaresto at maikulong na. Pero this time po, sa proseso ng pag-aresto, ano po yung dapat nating bantayan? Siyempre, babantayan po natin dyan na masunod yung procedure on proper warrants. Kasi ayaw naman natin na mahantong ito sa illegal, sa warrant na hindi maayos yung pag-serve, diba? At naniniwala tayo sa rule of law at sa due process, so sinusundan yan. Yan yung una. Pangalawa, siguro marami nagtataka bakit pa ba kailangan pumunta ng BGC? Diba sinabi na ngang nasa abroad daw si Congressman Ko. Pero yun kasi yung proseso, pupuntahan mo muna talaga yung mga alam mong mga tinitirhan niya para ma-report mo back doon sa naglabas ng warrant na wala na doon para ma-trigger po yung ibang mga proseso ng paglabas siguro ng lookout, pag-trigger ng immigration, para din maka-coordinate ka sa ibang mga law enforcement agencies. Kailangan mo muna puntahan yung mga usual places, place of residence, dito sa bansa. Yun po talaga ang proseso. Kahit na may mga chismis, diba, na wala na siya dito, hanggang hindi pa naman na-verify yun, kailangan talaga sundan muna yung pagpunta sa bahay niya, sa mga posible niyang mga iba't ibang tirahan dito sa Pilipinas. Then you report back, tapos sasabihin mo nga na wala dito. So we need to ayan mga kababayan, ha. Maliwanag ho sa nagsasalitang abogado dyan ho sa programa ho ng DZMM Teleradyo. Kahit pala ito si Zaldico, alam na ho talaga na nasa ibang bansa. Kinakailangan pa rin iproseso, i-process, dalhin sa kanyang iba't ibang tirahan at gagawan ho ng report. Ganun daw ho talaga yung proseso. Kumbaga, hindi ka po pwede gumawa ng report na kung saan, hindi nyo naman na dokumentaryo, hindi nyo naman talaga ginawa. Kailangan talagang yung mismong magsaserve ho ng warrant, sila mismo ang sasaksi, makakakita ng kanilang dalawang mata na doon sa mga pinuntahan nila. Talagang itong si Zaldico ay verified, wala na talaga rito sa kanyang mga tirahan.
So, huwag kayong magtaka mga DD shit. Ha? Pati ikaw, Jason, sa bagay. Bagay, ang gobyerno, wala namang pakialam dito kay Bagay, ang pulis, NBI, wala namang pakialam talaga rito sa nararamdaman ni Jason. Ano na lang to si Jason? Sa totoo lang, mga kababayan, itong si Jason, ang taas ng tingin natin dito, no? Lalo na yung mga yan, batang 80s, batang 90s, kilalang kilala ho ito. Eh. Hindi ko talaga sukat akalain pa. Hindi ko ho talaga sukat akalain, mga kababayan, mga ka-analyze. Itong si Jason bababaho ng ganito. Parang inano niya na yung sarili niya na parang winala ng kwenta, no? Ano? Kung ano-ano pa mga binabalita nito ng mga ka-fake news yan. Okay, mga kababayan, maliwanag, ha? Nagsasalita ho, abogado, ha? Hindi ho parang chismosa lang na tambay lang na mga DD shit. Yan ho ang dahilan kung bakit itong si Saldico, kahit nasa ibang bansa, kinakailangan puntahan pa rin ho ng ating mga otoridad, especially mga kapulisan natin, at dalhin ho yung warrant para sila ho mismo makasaksi. Ma-verified talaga at magawan ho ng report. Okay mga kababayan, maliwanag yan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.